Dahil daw sa mga questionableng investment, pinangangambahan kung tatagal pa ang pondo ng Government Service Insurance System o GSIS. Ang tugon ng GSIS sa pagsaksi ni Maki Pulido. GSIS o Government Service Insurance System ang nangangalaga sa buwan ng kontribusyon ng mga empleyado ng gobyerno para pagdating ng panahon o pangangailangan, may maaasahang pensyon o ibang benepisyo. Itong inaasahan ni Romeo ngayong retirado na siya. Pambili ng mga gamot ko, pagkain, napakahalaga po ng pensyon. Pero tanong ni Senator Risa Ontiveros sa kanyang privilege speech, tatagal pa ba ang pondo kung di umano'y pumapasok ang GSIS sa mga questionable at paluging negosyo? Una rito, ang 1 bilyong pisong investment ng GSIS sa online gambling platform na DG Plus. Habang may mga hakbang daw ang gobyerno laban sa online gambling, heto ang GSIS, pinondohan na, nalugi pa. Pinasok ito ng GSIS when DG Plus's shares were being offered at a peak of 65.30 pesos. Those shares have since hit a low of 13.68 pesos. Lugi na! Ikalawa, naglabas ng mahigit 1 bilyong piso ang GSIS para bumili ng perpetual preferred shares sa kumpanyang Alternergy nang walang pahintulot ng GSIS Board of Trustees. Lubog na nga raw sa utang ang kumpanya, hindi pa listed sa Philippine Stock Exchange ang biniling shares ng GSIS. Pinatawan ng Ombudsman ng preventive suspension dito si GSIS President Jose Veloso at 6 pang opisyal noong nakaraang buwan. Mahigit 2 billion pesos din daw ang pinuhunan ng GSIS sa Alternergy at 2 iba pang kumpanya kahit ang mga kumpanyang ito ayon na rin sa Commission on Audit Report noong 2023 walang track record na kumita o namigay ng dibidendo. Mahigit 200 million pesos ang ipinondong pera dito ng GSIS, sabi ni Ontiveros. Hindi pa rin tinatanggal ng GSIS ang investment nito sa Del Monte Pacific na lubog na sa utang kaya't magdedeklara na ng bankruptcy. The COA grimly warns that this is just the beginning, since the investments could undermine the actuarial solvency of the pension fund and place members' savings at risk. Ilan sa nakausap namin, hindi maiwasang mag-alala. Gusto kong pangalagaan itong contribution. Siyempre po, normal lang ako nag-aalala. Siyempre, kawawa naman po yung mga, yung mga member. Dahil baka po mamaya mawaldas lang po yung pera ng mga tao naguhulog ng pinaghirapan nila. Giit ng GSIS, makikipagtulungan sila sa mga oversight at regulatory body sa pagsuri ng investment nito sa DG Plus Interactive Corporation. Handa raw silang ipresenta ang mga dokumento at datos kaugnay nito. Tinitiyak daw nila sa mga miyembro at pensioner na nananatiling matatag ang GSIS. Sabi pa ng GSIS, as of June 2025, 1.88 trillion pesos ang kanilang total assets at may net operating income na higit 76 billion pesos, mas mataas ng 31% kumpara noong nakaraang taon. Sabi naman ng DG Plus, lehitimo ang transaksyon na isinagawa sa Philippine Stock Exchange. Sumunod daw ito sa rules ng market trade. Ayon naman sa Alternergy, isang renewable energy company, listed sa Philippine Stock Exchange ang perpetual preferred shares na binili ng GSIS. Kikita nga raw ang GSIS ng mahigit 800 million pesos mula sa investment na ito matapos ang 7 taon at ibabalik pa ang higit 1 bilyong pisong ipinuhunan ng GSIS. Hindi raw lubog sa utang ang kanilang kumpanya at may tiyak ng bibili ng kuryente mula sa itinatayo nilang wind at solar energy na inaasahang matatapos na sa susunod na taon. Every year, yung Alternergy ay magre-remit sa GSIS ng 118 million pesos. As a matter of fact, yung unang interest namin na binayaran sa GSIS was in December of 2024. Taon-taon, gagawin po namin yon. Para sa GMA Integrated News, ako si Maki Pulido, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.